Pero bago tayo magpatuloy, alam nyo, ang araw na ito ay, of course, first of all, is dedicated to God. And dahil ang Diyos natin ay napakadakila, ay lumikha siya ng mga ina, ang mga nanay natin. Kaya po, hinihiling ko po na pwede po bang tumayo muna sandali yung mga nanay? Pwede po kayong tumayo sandali? Lahat po ng mga nanay. Yan, tumayo po kayo. Yan po. Kahit po yung ating mga spiritual mothers, ng mga singles pa, pero meron na kayong mga disciples. You are mothers in a spiritual way. Di po ba? Kaya, ayan mga kapatid, batiin natin sila ng Happy Mother's Day. Happy Blessed Mother's Day sa inyo. Amen. Pwede na po kayong umupo. Sa panahon po ngayon, mga kapatid, ay lalo nang napakahalaga na nagkakaroon tayo ng mga ganitong uri ng celebration kung saan ay sineselebrate po natin ang mga nanay. Kasi kung napapansin ninyo, sa paligid natin ngayon at mababasa niyo sa sa social media, sa news, kung papaanong ang pagkababae ng mga babae ay binubura ng mga lalaki na gustong maging babae. And at the same time, of course, saka na natin pag-usapan yung sa mga tatay, pag ang role na pagkababae na siyang nilikha ng Panginoon para sa ating mga kababaihan ay binura. Ibig sabihin, nawawala na rin ng saysay ang pagiging ina. For example, sino sa atin ang tatayo at magsasabi na kayang gawin ng isang nilalang, lalo pat hindi babae, ang maging ina? Sa ating lipunan ngayon, kung minsan maging ang mga babae at ang mga nanay ay natutuwa po dun sa mga nakikita natin sa paligid na nagsusuot babae, naaaliw tayo. Sa US po, usong-uso yung tinatawag na mga drag queens. Yung po mga drag queens ay mga lalaki na nagsusuot ng bikini, magsusuot ng negligee, yung pantulog na transparent halos, at pagkatapos tatambakan ng makeup ang kanilang mukha dahil sabi nila sila ay babae, at pagkatapos iimbitahan ng mga bata sa mismo mga eskwelahan. Thank God, hindi pa nangyayari sa Pilipinas ito. And those drag queens na mga lalaki naman talaga, ay kung ano-ano po ang tinuturo sa mga bata. At sa school, sa US, ay kasama na nila sa mga textbook nila yung pornography. In words, not in pictures. And the purpose is, burahin ang identity ng mga babae at burahin ang identity ng mga nanay or motherhood itself. Pag kayo po ay pumunta sa US, tumayo kayo sa isang kanto at interviewin niyo po yung mga dumadaan at tinanong mo sila, what is a woman? Bihira po ang sasagot sa inyo ng diretsyo. Nagsisimula na yung kultura ng pagbura ng kahalagahan ng mga ina. Malungkot sabihin na ang promotor po rito sa pagbubura ng identity ng mga ina ay mga lalaki na sinasabing nila sila ay babae. But they hate women. They hate mothers altogether.
Gusto nilang burahin ang role ng mga nanay. Kasi yung katotohanan na role ng mga nanay na binigay ng Diyos sa mga babae ay isang malaking hadlang sa agenda ng mga lalaki na sinasabi nila na sila ay babae and they want to be mothers. Some of them are adopting children and they call themselves a family. Pero ang Biblia po ay very explicit kapag sinabi nitong mga ina at mga nanay. At dahil mga kapatid sa infinite at dakilang wisdom ng Diyos, ay nilikha niya ang pamilya na may mga ina. May mga ina. Ibig sabihin, ay naayon ito sa kalooban ng Diyos. Dinesisyonan ito ng Diyos. Gagawa ako ng babae, sabi ng Panginoon, and I will make them mothers. Ang simpleng tanong, elementary question, bakit Lord gusto mong may mga mothers? Dahil gusto ni Lord na dumami ang tao sa mundo. At bakit gusto ng Diyos na dumami ang tao sa mundo? Dahil gusto niya mas maraming mabless. Katulad ng madalas yung marinig sa akin, ang ating Diyos, He has no beginning, He has no end, and He is perfect by Himself. Hindi siya nalulungkot kung walang mga tao. Hindi siya nangangailangan ng mga tao. Pero dahil sa umaapaw na pag-ibig ng Diyos, He created us. He created men and women. And He created women and made them mothers. Kaya po, mabuti na lamang ang ating Diyos ay napakatalino. Ang talino niya hindi natin kayang arukin. For example, tanungin natin, Lord, saan niyo po nakuha yung concept ng family na may nanay, may tatay, at may mga anak? Dahil siya lamang ang nag-i-exist before time. Saan niya nakuha yun? Of course, nanggaling yun sa kanyang sariling dakilang katalinuhan at kaisipan. And we know sa ating society ngayon na napakaganda po ng isang pamilya. In fact, ang mga binata at mga kadalagahan natin ngayon ay nag-iisip na, gusto kong magkapamilya pagdating ng araw. Bakit po ang isang tao ay nag-iisip ng magkapamilya pagdating ng araw, mapababae man o mapalalaki? Because we were created by God as social beings. Our physical body, our spirit, and our souls is yearning for relationship. Because we were made as social beings who wants to relate. At bakit tayo gusto nating mag-relate? Ang lalaki sa babae at ang babae sa lalaki ay dahil pa rin sa plano ng Diyos for the world, for people to multiply. Yung pong plano ng Diyos ngayon na dumami ang tao sa mundo, sinasabi ng kaaway, ay hindi na applicable ngayon. Dahil ang dami ng tao sa mundo. Pero watch out mga kapatid, pumunta kayo sa ibang bansa, pumunta kayo sa Singapore, pumunta kayo sa Japan, pumunta kayo sa US, pumunta kayo sa Europe, pumunta kayo sa China. Sa China po, alam nyo, ang population, ang ratio ng babae at lalaki, isang babae to 100 men. Sa China po yun. At ang masama pa nito, ang mga babae sa China ayaw nang magsipag-asawa. Dahil sa hirap ng buhay. And so,
nakikita natin na tinitreaten, china-challenge ng mismong mga gobyernong hindi maka-Diyos ang plano ng Diyos na ibinigay kay Eva at kay Adan na sinabi siya nila, go and multiply. Hindi kasi naintindihan ng maraming tao, bakit si Lord gusto niya ng go and multiply? Milyon-milyon na ang tao sa Pilipinas. Milyon-milyon na ang tao sa India. Sobrang dami. Bilyon na nga. Bakit parang gusto ng Panginoon yon? Hindi nila maintindihan. Gusto ni Lord, marami siyang mabless. The more people there is on the surface of the earth, the more souls can be saved and be taken to the kingdom of God. Kasi ang ating Diyos, mabuti at mabait. Gusto niya yung kabutihan niya ay maranasan ng lahat ng mga tao. At yun, mga kapatid, ay embedded doon sa concept ng family ng ating Diyos. That's why He created the family with a mother, a father, and children to multiply. Kaya po, napakahalaga ng mga nanay sa ating society. Isipin nyo na lamang panandalian, mga kapatid. Halimbawa, ginawa ng Panginoon ang pamilya na walang nanay. Napakahirap noon, mga kapatid. Hindi ko alam kung paano mangyayari yun. At kung paano magkakapamilya ng walang nanay. Hindi po ba? Maybe magkikreate si Lord ng mga babae, ng mga lalaki. Pwedeng mangyari yun. Pero kung hindi mag-create si Lord, di walang nanay, papaano na lamang ang buhay ng mga pamilya kung wala ang mga ina? Mga anak, ilang araw ng linggo na ito, nakita niyo na ba kung gaano kalaki ang sakripisyo ni nanay para kayo ay madala dito sa church? Lalo na pag may maliliit ka mga bata. Sino maghahanda ng lahat ng pangangailangan nun? Usually, ang mga nanay. At sa kabutihang palad, sana ay tumutulong ang mga tatay. Grabe, pagka tinignan po natin yung ginagawa ng mga nanay, mga lalaki, naranasan ko rin po kasing maging nung galing ako sa abroad, ako po ay nag-stay sa bahay dahil wala pa akong trabaho. Si pastor ang tatrabaho sa Makati. Ako naiiwan sa bahay. Naranasan ko po maglaba ng lampin, magluto. Yung aking stepfather, minsan isang araw habang naglalaba ako, sabi ko, ang hirap maglaba. Sabi ng stepfather ko, ba't di ka mahirapan? Hindi naman trabaho ng lalaki yan. Pero, trabaho ng babae yan, pero mahirap yun. Kami sa pamilya namin, sanay kami, damit mo, laba mo, plancha mo. Pag hindi ka naglaba, hindi ka nagplancha, wala kang susutin. Kahit tatatlo yung damit mo. Marami sa atin dito, kung titignan ko ngayon, karamihan sa mga kabataan natin, napakapapalad Kasi ang taghanda ng damit niyo, ang taghanda ng lahat ng ang mga nanay. Paano na lamang kung wala ang mga nanay? Sino ang mag-aasikaso sa atin? Kaya po mga kapatid, sa umagang ito, ang message po natin ay tungkol sa mga nanay. At ang title po ng message natin ay Mabuting Ina. Virtuous Mothers. Di po ba? Mga anak, mga asawang lalaki, just imagine kung ano ang ginawa ng mga asawa nyo ngayong umaga para sa pamilya. Napakahalaga po talaga nila. At ang ating pong sermon verse ngayong umaga ay makitatagpuan po natin sa Kawikaan 31:25 na ang sabi po ay ganito,
malakas at iginagalang siya, ibig sabihin na ay mga nanay, at hindi siya nangangamba para sa kinabukasan. Sa wikang Ingles, strength and dignity are her clothing, and she laughs at the time to come. Grabe yung description po dito ng mga nanay. Ang sabi, strength and dignity are her clothing. Ano po ba ang sinasabi nito sa atin tungkol sa mabubuting ina? Una po, sinasabi sa atin dito na ang mga ina ay malakas at marunong. Physically, ang babae po ay talagang mas mahina sa lalaki. Yung ating pong, yung force na meron ng mga lalaki ay napakalakas to the point na sa panahon ngayon, sina-challenge din po ng mga kababaihan na gustong maging lalaki, ang mga lalaki, at pag sila po ay, even in sports, pag sila po ay nagkakatapat, talaga pong yung confession po ng isang athlete na babae na champion sa isang field, sabi niya, iba ang lakas ng lalaki. Pero siya ay magaling na sa sports, sa martial arts. Pero nung makamatch niya yung lalaki na hindi champion, talagang iba yung lakas. It doesn't mean na ang mga babae hindi man physically strong, ay hindi na sila strong. In some ways, they are strong. Women are anointed by God as women according to the gifts and skills that God gave them. For example, yung mag-alaga ng bata, naku, napakahirap po niya, naranasan ko rin yan. Yung anak mo, nag-i-school na, gigisingin mo, paliliguan mo, dahil wala si nanay, nag-opisina, pagkatapos, bibihisan mo, ihatid mo sa school, pag-uwi mo, pagod na pagod ka na. Masasabi mo sa sarili mo bilang lalaki, mas gusto ko pang mag-overtime ng 1 linggo kaysa mag-alaga ng anak. Kasi mahirap eh. Pero ang mga nanay, minsan 12 yung anak. Naaalagaan eh, naiingatan eh. Nakakaya nila. I would say yung kalakasan nila ay nandoon sa kanilang determination na pangalagaan yung pamilya. Hindi po ba? Ang sabi nga po dito sa Kakawikaan 31:17-19, malakas, masipag at mabilis siyang gumawa. Ibig sabihin, ang mga nanay, magaling siyang magnegosyo at matyagang nagtatrabaho hanggang gabi. Siya rin ang gumagawa ng mga tela upang gawing damit. Siguro taga-Taytay itong sinasabi ritong babae. Gumagawa pa ng tela, gumagawa pa ng damit. Pero tingnan po natin yung sinasabi rito na binibigyan ng diin. Malakas, masipag at mabilis siyang gumawa. Sa Tagalog, yung po ang translation. Pero in English, ito ang sabi, she dresses herself with strength and makes her arms strong. So yung strength na yon, na para bagang damit na sinusuot ng babae, ay isang uri ng lakas na wala man sa kanya, ay pinipilit niyang isuot para magawa niya yung magagawa niya para sa kanyang pamilya. Mga anak, ilang beses natin narinig na nagko-complain si nanay sa hirap. Pero, pagdating ng kinaumagahan, ganun uli si nanay. Medyo pagkapagod na, gusto nang mag-resign, gusto nang sumurrender. Pero kapag nakapagpahinga naman, laban na naman sa gera ng pamilya. Mga lalaki, kung mamasdan natin kung kumilos ang ating mga asawa sa bahay, nagtataka nga tayo eh. Bakit kaya ayaw tumigil ni Mrs.? Di po ba? Eh, pagod na siya. Nagagalit na nga siya, pero ayaw pa rin niya tumigil. Ganun po ang mga nanay. She dresses up herself with strength.
Na pag tinignan mo, parang kung ikaw ay lalaki talaga, kung ma-experience mo yung mag-alaga ng pamilya, ahanga ka sa mga babae dahil nagagawa nila yung mga ginagawa nila and yet hindi naman kasing lakas sila ng mga lalaki. So ano yung strength na yun? It doesn't necessarily mean physical strength kung hindi determinasyon ng mga ina para pangalagaan ang pamilya. While sila po ay nahihirapan, ay hindi sila tumitigil. Bakit po? Dahil sila ay matatag sa pag-uugali. Yung karakter po nila, mga kapatid, ng mga nanay, talagang grabe, hindi mo mapipigil. Kahit sabihin mo, Sweetan, magpahinga ka na. O sabi ni nanay, pagdating ko sa bahay, magpapahinga na ako, matutulog na ako pagdating sa bahay. Hindi matutulog yan. Trabaho na naman yan. Ganun sila, grabe yung kanilang determinasyon. At yung determinasyon ay nagbibigay sa kanila ng lakas. Kaya sabi dito, she dresses herself with strength and makes her arm strong. Pag yung attitude and determination na yun ay sinuot na ng mga babae, ng mga nanay especially, sige na ng sige yan, wala nang katigil-tigil yan. Hanggang mapagod, hanggang maglupay-pay na, hanggang uminit na ang ulo dahil sa pagod. Pero kahanga-hanga po mga nanay, day in and day out, makikita po natin na matatag sila sa kanilang pag-uugali in their determination to raise their family. At ang mga nanay din mga kapatid ay matalino sa ekonomiya ng pamilya. Generally, alam natin sa panahon noon, ang mga nanay nasa bahay lang. Likha sila ng Panginoon para mag-manage ng pamilya. At hindi po biro yon. Ngayon, kung kukuha ka ng makakatulong mo sa bahay, para makakuha ka ng maglilingkod sa iyo ng maayos, kailangan mong pasahurin ng mga 15,000. Kaya ngayon, hindi na uso yung nakakatulong sa bahay kasi ang hirap na nila hanapin. Dahil sa hirap ng trabaho nila. Na binabata ng mga nanay. At maraming mga nanay ayaw kumuha na makakatulong sa kanila. Bakit? Mas mahirap daw yung may katulong. Well, mahirap din yung walang katulong, pero mas mahirap daw yung may katulong. Gastos na, ay tuturuan mo pa. Well, kung gusto mo talaga makakuha ng magandang help, mga 15,000 ang sahod. Pero sino makaka-afford sa atin nun dito sa atin? Di po ba? Nakaka-afford lang nun yung mayayaman. Yung mayayaman na ang kanilang mga katulong ay naka-uniforme pa. Ang pagkain pa lamang ng mga katulong ay sako-sako ng bigas dahil sa dami nila. Pero kung pangkaraniwan tayong mga pamilya, hindi natin kakayanin ito. Kaya ang mga nanay, mga kapatid, ay maasahan natin, lalo na sa panahon ngayon, na sila ay tumutulong din sa ekonomiya ng pamilya. Alam nyo ba na noon pa, ang mga babae in the Old Testament ay tumutulong na sila sa ekonomiya ng pamilya. At sa panahon ngayon, it's already a norm na ang babae ay nagtatrabaho. Given na yon. Ang lalaki ay nagtatrabaho rin. Kaya lang, medyo nahihirapan ang pamilya. Medyo nasa-sacrifice yung quality ng buhay ng pamilya. Dahil hindi naman lahat sa pagpapamilya ay pera lang ang pinag-uusapan. Nandyan ang relationship, nandyan ang supporting for one another, nandyan ang mga bata na kailangan ng kalinga on a daily basis. Pero, sinasabi sa Biblia, ayon po sa Kawikaan 31:18, ang mga babae ay magaling magnegosyo at matiyagang nagtatrabaho hanggang gabi. Sa mga kalalakihan, sino po ba sa inyong mag-asawa ang unang natutulog sa gabi? Malamang mga lalaki, di po ba? Ang mga babae kasi hanggat di natatapos yung task niya, hindi titigil. Ang mga nanay, hindi tumitigil. Kasi alam nila na responsibilidad nila yon. Kaya matalino sila,
maging sa ekonomiya ng pamilya, tumutulong sila. Sa panahon noon ng mga kababaihan, during the Old Testament, ay involved na sa real estate. Sila yung mga, pag nakakita ng lupa, ay magandang bilhin tong lupang ito. With the savings that she had, nasa pamilya, ibibili niya ng lupa para ibebenta niya in the future, para madagdagan ang kita ni Mister. Given na po yun. At panahon noon, meron din mga negosyanteng mga babae. Remember si Lydia na na-convert po ni Pablo? Siya po ay gumagawa ng tela at nagbebenta ng mga tela. Magaling ang mga babae sa negosyo at matyagang nagtatrabaho hanggang hating gabi. Sabi po sa Kawikaan 31:18. Ibig sabihin sila ay masipag. Ano pa? Sila ay merong kapuri-puring pagkatao, ang mga nanay. Sabi po sa Kawikaan 31:28-29 ay ganito. Pinupuri siya ng kanyang mga anak at pinupuri rin ng kanyang kabiyak na nagsasabi, maraming babae na mabuting asawa, ngunit ikaw ang pinakamabuti sa kanilang lahat. Sana ito yung naririnig ng mga anak, ng mga nanay sa mga anak, na marami ang mga babae ang mabuting ina, ngunit ikaw ang pinakamabuti sa kanilang lahat. Well, of course, in every family, the best mother in the world is their mother. There's no question about that. Alam nga naman yung mother sa kapitbahay mo ang the best mother mo. That cannot happen dahil merong sariling ina. So makikita po natin dito ay yung mga ina ay meron silang karakter na talagang kahanga-hanga na kailangan ng pamilya. At ang kawalan ng pagkatao ng isang ina sa isang tahanan ay lilikha ng malaking kakulangan o void sa functionality ng isang pamilya. Nakakalungkot po, pero ito po yung katotohanan na nangyayari talaga, especially yung mga pamilya na yumao na yung ina. Nagsusurvive ang family, pero iba pa rin talaga kapag nandyan si nanay. Meron tayong tinatawag na mga natay, mga tatay na, nanay pa. That's good kung wala na si nanay. Wala tayong magagawa ron. Pero hindi pa rin kayang pantayan ng mga lalaki yung karakter ng mga babae bilang mga ina. Hindi pa rin. It will never happen. Kasi yun ang design ni Lord eh. Dinesign ni Lord ang mga babae na maging nanay and have anointed them as mothers para sa kanilang pamilya. Given po yun. That's why binigyan sila ng Panginoon ng karakter, binigyan sila ng Panginoon ng isang uri ng lakas na kanilang isinusuot at sila ay binigyan ng Panginoon ng determinasyon na hindi kayang gawin ng mga lalaki pagdating sa pag-iingat sa mga pamilya. Pangalawang katangian ng isang inang mabuti, mga kapatid, ay ang mabuting ina ay may takot sa Panginoon. This is very, very important. Kasi yung pagiging strong ng ina sa kanyang pamilya, sa kanyang buhay bilang ina, is a given universally. Kahit hindi ka Kristiyano, ang mga nanay, ganun pa rin. Masisipag pa rin sila. Mapagmahal pa rin sila sa kanilang mga pamilya at mapag-asikaso. Pero mga kapatid, hindi lahat ng nanay ay may takot sa Panginoon. Of course, pag binasa natin ng Biblia, sasabihin ng Biblia, ang mabuting ina ay may takot sa Panginoon. Bakit ba gusto ng Panginoon na matakot ang sino man sa atin sa Kanya? Kasi pag natakot tayo sa Kanya, gagawa tayo ng mabuti. At pag gumawa tayo ng mabuti,
Lalo na ang mga ina, ang unang-unang magbe-benefit ay ang inyong pamilya. At bukod pa ron, lahat ng gagawin mo sa pamilya mo na ayon sa kalooban ng Diyos, of course, hindi yan malilingid sa ating Diyos. Lahat ng sakripisyo ng mga ina dito sa lupa para sa kanilang pamilya ay nakalista po sa aklat ng kalangitan. And mothers will be rewarded. Hindi lamang dito, but also, and more importantly, in heaven. Kaya bilang isang encouragement sa ating mga nanay, alam natin na mahirap ang maging ina. Pero ito po ang masasabi namin sa inyo, nakikita ni Lord lahat ng paghihirap ninyo. Lahat ng sakripisyo ninyo para sa inyong pamilya is recorded in heaven. And in time, you will be rewarded. At kung ikaw ay maging mabuting ina sa iyong pamilya, dito pa lang sa lupa, ay makakatanggap ka na rin ng reward. Ilan sa atin ng mga nanay ngayon na inaantabayanan na lang yung mga anak dahil malalaki na, mga professional na. At halos sila na inialagaan ng kanilang mga anak ngayon. Yung nag-e-enjoy ka na lang sa buhay. Kaya lang alam niyo, para sa tao, para ma-enjoy mo yung buhay, dahil sa mga anak mo, nabigay ng Panginoon, matanda ka na, senior ka na, hindi po ba? Eh, talagang ganun ang buhay. Anyway, lilipas din yan lahat. At pagdating doon sa kaharian ng Panginoon, iba na ang takbo ng buhay natin. Lahat ng pigati, lahat ng hirap na dinanas natin dito sa lupa, mawawala na. Wala ng luha, wala ng gutom, wala ng panganib. Kaya ang gusto ng Diyos, dito habang nabubuhay ang mga nanay sa lupa, ay magkaroon ng takot sa Diyos. Ang sabi po sa Kawikaan 31:30 ay ganito, ang pagiging kaakit-akit ay makapandaraya at ang kagandahan ay kumukupas. Pero ang babaeng may takot sa Panginoon ay dapat purihin. At tinutukoy po dito ang mga ina. Kaya mga anak, matuwa kayo kapag ang nanay ninyo ay maka-Diyos o takot sa Diyos. Sapagkat may kapanatagang dulot sa pamilya ang mga ina na sa Diyos ay may takot. Ibig yung maliliit nating mga anak, pag nararamdaman nila na ang kanilang ina ay malapit sa Diyos, meron silang kapayapaan sa puso. May kapanatagan sila. Kasi ang nanay ko, maka-Diyos. Kaya na pag lumalaki na, doon na habang tumutubo na yung mga sungay, nangyayari po yan, nalilimutan na rin ng mga bata yon na ang kanilang ina ay takot sa Diyos at nararamdaman nila yung kagalakan. Kasi pag ang nanay mo ay takot sa Diyos, pag may ginawa kang hindi ayon sa kalooban ng Diyos, sisitahin ka niyan, siyempre. Pangangaralan ka niyan. Sasabihan ka niyan. At pag pagod na si nanay, rarat-ratin ka na niyan. Hindi po ba? At pag nirarat ka na ng nanay mo, anak, ang gagawin mo ng dahilan para magalit sa magulang mo ay yung rat-rat niya. Pero, nirarat-rat ng mga nanay ang mga anak dahil sa takot sila sa Diyos. Bakit mo ginagawa yan? Bakit ka ganito? Bakit ka gano'n? Talagang parang machine gun. Na kuminsan na overwhelm na yung mga bata. It's true na yung ganong klaseng pananalita na nanggagaling sa mga ina ay nagiging dahilan ng pagsasamaan ng loob. Pero mga anak, kaya ginagawa yon ng mga nanay ay dahil sa sila ay sumusunod sa Diyos. At kung sumusunod sa Diyos, ay takot sa Diyos. Kasi may values ang mga nanay na Kristiyano. Saan galing ang values ng mga nanay na Kristiyano? Sa Biblia. So kapag lumihis ang mga anak doon sa values ng Biblia, magsasalita ang nanay. Natural lang yun. Tanungin nyo ang mga anak
na namulat na walang magulang. Mayroon po mga ganon. Yung mga palaboy-laboy sa kalye. Ano ang pangarap nila? Gusto nila na meron silang magulang na nagsasalita sa kanila. Yung rat-rat ng mga nanay, it's a kind of music na namimiss po ng mga orphans. Meron tayong kapatid dito, ang ministry niya ay sa mga orphans. Hindi nila maintindihan ang buhay nila kasi wala silang kinamulatan na magulang, wala silang kinamulatan na ina. Pero, ang kabataan naman na merong ina, sanay na, lumaki na sa nanay, inaaway pa ang ina. Paminsan-minsan. Nalilimutan na nila na kung bakit sila ay sinusuheto ng kanilang nanay is because of the fear of God, especially sa mga Christian families. Anong gagawin mo kung ikaw ay nanay na takot sa Diyos at ang anak mo ay may ginagawa na hindi ayon sa kalooban ng Diyos? Magsasalita ka. Ang iba bang mga nanay ay namamalo rin, of course. Hindi po ba? At yun ang sinasamantala ng kaaway. Ayos to, guguluhin ko itong pamilya na to. Dahil ang ina sa pamilyang ito ay maka-Diyos. Uudyukan ko naman yung mga anak na kalabanin ang kanilang nanay pagka yung mga godly values ay tinuturo sa kanila. Sa pag-uugali ng mga bata, sa pananamit ng mga bata. Sa panahon ngayon ay nakakalungkot ang mga nangyayari sa ating mga kabataan. Nasa high school pa lang, tinuturuan na maging transgender. Sinasama na sa curriculum. Mga magulang, bago nyo i-enroll ang mga anak ninyo saan mang school, mag-imbestiga muna kayo. Kasi wala kayong kamalay-malay, yung anak mong lalaki, habang ikaw ay nasa opisina o nasa bahay, tinuturuan ng mag-manicure sa eskwelahan. Ganun po ang nangyayari. Mag-iingat po tayo. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan, ang pagiging kaakit-akit at ay makapandaraya, pero ang babaeng may takot sa Panginoon ay dapat purihin. Bakit? Yung mga babaeng may takot sa Panginoon ang nagdadala ng values ng Diyos. Ang tupad ng values ng Diyos sa buhay ng kanyang mga anak. Of course, with the help and the leadership of the father. Pero siya yung alam nyo kasi sa pamilya, ang tatay ay parang sa isang kumpanya, siya ang president of the company. President of the family, ang tatay. Ang nanay po ang CEO. Siya yung taga-implement. Kaya madalas ang kalaban ng mga anak, nanay. Lalo na kung busy halimbawa ang tatay sa trabaho, nanay. Ang kalaban ng mga anak. Without knowing and understanding na yung ginagawa ng mga nanay ay pinupuri ng Panginoon. Especially when they are implementing godly values in the homes. Ang sabi po ng banal na kasulatan, uulitin ko, ang mga babaeng may takot sa Panginoon ay dapat purihin. Kaya ngayon pa lamang mga nanay natin dito, pinupuri po namin kayo. Palakpakan po natin ang mga nanay. Alam natin na kayo ay nagsisikap na yung salita ng Panginoon ay maituro nyo sa inyong mga anak at ma-maintain ang values ng Panginoon sa ating mga tahanan. Ang mabuting ina rin, mga kapatid, ang nagpapakita ng mabuting halimbawa sa pamilya. Sabi pa sa Kawikaan 31:20 hanggang 21, matulungin siya sa mahihirap at mga nangangailangan, hindi siya nag-aalala, dumating man ang taglamig dahil may makakapal siyang tela para sa kanyang pamilya. Ito po ay patalinhaga. Ano po ba ibig sabihin nung meron siyang makakapal na tela para sa kanyang pamilya? Ibig sabihin, anuman ang panahon, maging malamig man o mainit, ready ang nanay. Hindi lamang sa pamamagitan ng kumot.
kung hindi sa pamumuhay. Pag may dumarating na mga importanteng okasyon sa pamilya, handa ang nanay. Sa Pilipinas, usually, makikita natin ito pag dumarating na yung December 25. Maaga pa, nag-iisip na mga nanay, ano ang ihahanda ko sa December 25, ano ang ibibigay ko sa aking anak, ano ang ririgalo ko sa kung sino, and everything iniisip niya na yan. Kaya ito po yung part na nagsasabi na lagi siyang handa sa anumang panahon. Ibig sabihin, anuman ang mangyari sa panahon, ready siya. Kung tag-init, alam niyang bigyan ng lamig ang kanyang pamilya. Kung taglamig naman, alam niyang bigyan ng init ang kanyang pamilya. At kung ang kailangan naman ay pagmamahal sa kanyang mga anak, alam niya rin yun sa lahat ng panahon. Masasabi natin mga kapatid na tinutukoy dito maski sa economy. Ito yung mga ina na tinutukoy po rito na nag-iipon. Mga ina na nagtatabi para sa panahon na mahirap. Saving for the rainy day. Di po ba? While ang mga nanay ay matulungin din sa iba, pinapahiwatig dito at sinasalarawan sa atin ang mga nanay na tumutulong sa iba, but then again, hindi nila napapabayaan ang kanilang pamilya. Sabi dito, nagbibigay ng mabuting halimbawa, si nanay tumutulong sa iba, pero hindi kami napapabayaan. That is supposed to be the case. Ibig sabihin, matalinong nanay ito, marunong na nanay ito. At yung karunungan niya na nanggagaling sa Diyos, yun ang mabubuting halimbawa na nakikita sa kanya ng kanyang pamilya. While sinasabihan natin ng mga lalaki, mga tatay, you should be the spiritual leaders of your family. Ang mga nanay naman, ang mga spiritual CEO ng mga pamilya. Kaya, grabe ang wisdom na ginagamit nila para balansen ang lahat sa pamilya. Nagpapakita ng halimbawa ng pagiging mabuti at matulungin sa ibang tao. Nagpapakita rin ng halimbawa ng pagiging laging handa. Yan po ang mga nanay. Hindi pa dumarating ang mahalagang panahon sa pamilya, handa na. Maging sa pagbabago ng panahon ay nakahanda po ang mga nanay. Lalo na sa panahon na yon. Kung gusto mong magkaroon ng sweater ang anak mo, usually mag-weave ka ng sweater sa panahon na yon. Pero generally, ang ugali po ng mga nanay ay laging handa para ang takbo ng pamilya hanggat maaari ay maging smooth. Ibig sabihin, kung wala mang karangyaan o kasaganaan, ay merong kasapatan sa ekonomiya ng pamilya at sa lahat pa ng aspeto ng pamilya. Ang babae po, ang mga nanay po, they are the ones who are doing the balancing act in the family. Di po ba? Halimbawa, 3 yung anak mo, pag nag-away yan, at ikaw ang nanay, you do the balancing act. Di po ba? Kaya nga yung mga magkakapatid, pag nag-away, maliliit pa. Si ate kasi ganun eh. Sige ate, mingi ka ng tawad sa kapatid mo. Sabi ng ate, pinatatawad na kita. Sabi ng bunso, mami, galit pa. Pinatatawad ako pero galit. So, yung ulo ng nanay, hindi na maintindihan kung ano ang gagawin. Ganito yan mga anak, di ba? Nagpapaliwanag yung mga nanay para maapis yung pamilya. Kung sino man ang may kasalanan, kung sino man ang naapi. She has to do something to level everything para maging judicious siya. Maging makatarungan siya sa kanyang pamilya para ang lahat ay maging masaya. Ganun po ang role ng mga nanay. At higit sa lahat mga kapatid, ang isang ina na may takot sa Diyos, mga kapatid, ay isang ina na nananalangin. Kapag ka po sa isang tahanan, merong ang tatay at ang nanay ay mga mananampalataya.
ang pinakamahilig pong manalangin kadalasan ay ang mga ina. Mahaba po sila manalangin. Hindi po ba? Kaya kung minsan yung mga mister, pag nanalangin si Mrs., natutulog na. Kasi ang haba ng panalangin. Pero there is something good and there is wisdom in that. There is wisdom in a praying mother. In fact, meron pong libro na nabibili. Kung kayo po ay hindi sanay manalangin, bilhin niyo yung libro na The Praying Mother. Nalimutan ko lang po sino ang author nun. Meron silang mga sinasuggest na mga prayer ng ina. Para sa anak na ganito, para sa anak na ganito, para sa asawang lalaki na ganito, this is your prayer. Di po ba? Kahit na hindi mo alam yung mga yon, yung mga nanay, gano'n na lamang ang panalangin sa ating Panginoon. Humihingi ng wisdom. Yun ay nag-uugat pa rin sa takot sa Panginoon. Yung takot sa Panginoon, hindi po ito yung takot na nanghinginig ka sa takot. Kung hindi, ito po yung takot na merong paggalang sa Panginoon. At ang isang ina na may takot, na may paggalang sa Panginoon, laging nananalangin. At mapapalad po ang mga pamilya na mga ina ay nananalangin. In conclusion, mga kapatid, salamat sa Diyos at binigyan tayo ng mga inang mabubuti. Dahil kung hindi, ay nagtagumpay na sana ang kaaway na wasakin ang ating pamilya. Totoo po yan, mga kapatid. Kung sakali man tayo ay napapabilang sa mga pamilya na bago pa lamang sa pananampalataya, magalak tayo. Kasi merong pampanahon para yung values ng Biblia ay matutunan din ng ating mga nanay at pagdating ng panahon, magugulat na lamang tayo na tayo mismo ay pinapagsabihan na ng ating nanay na nauna pa tayo maging Kristiyano sa kanila tungkol sa values ng Biblia. Ang mensaheng ito, mga kapatid, ay hindi lamang para sa mga nanay, kundi mensahe rin sa mga babaeng kabataan na papunta pa lamang sa pagiging ina pagdating po ng panahon. Ingatan at tandaan po natin, mga kababaihan at mga nanay, ang mga katuruang ito at tinuro sa atin ng Biblia ngayon para kapag kayo na ang nasa kalalagayan, ang mga babae, bilang mga ina, ay alam na ninyo ang inyong gagawin. Dito yung mga panahon na pagka na-realize mo, pag ikaw ay babae, naging nanay ka na rin, whether you have an adopted child or you have disciples, marirealize mo na tama pala yung mga sinasabi ni nanay noon sa akin. Ito po yung mga panahon na iyon. Maaaring sa ibang kababaihan ay nagbibigay naman itong message natin ng room for improvement. Kasi wala naman perfectong nanay. At mga anak, huwag tayong magrebelde kung hindi perfect ang ating nanay. Kailangan lamang natin tignan ang ating sarili sa salamin at tanungin ang ating sarili, am I a perfect child of my mother? If not, do not expect perfection from your mother. Kung hindi, magtulungan ang pamilya para ang mga nanay, kahit papaano naman, ay mabawasan ang mga sakripisyo at paghihirap. Sabi ng Biblia, dapat purihin ang mabubuting ina. Ang kabutihan po ng mga ina ay iba-iba ang mga level. Just as we, the children, ay iba't iba din ang level ng kabutihan natin at kabanalan natin. We should not expect perfection, but we should honor our mothers. Dahil kung wala sila na nag-alaga sa atin, hindi natin mararating ang narating natin ngayon, whatever that may be. Kasi ang pamilya, mga kapatid, ay teamwork. So, work with the CEO of the family, the mother. Cooperate with the CEO of the family, the mother.
Mahirap po ang walang ina sa tahanan. Kaya mga anak, sikapin natin na maging mabuti rin tayo sa ating mga ina. Para maging mabuti ang takbo ng ating pamilya. At mabigyan natin ng kaluwalhatian ang ating Panginoon. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Again, a blessed Mother's Day sa ating mga nanay. Purihin ang Panginoon. Palapakan po natin sila mga kapatid.